Itago niya na lang po ako sa pangalang mangubat na nakatira sa isang baryo sa Pampanga. May naayos din po akong ibahaging kwento sa inyo na isang karanasang hindi ko kailanman makakalimutan. Ito ay tungkol sa nakababatang kapatid ko na si Danilo na nagbago dahil sa kakaibang pagsubok noong taong 1971 kung kailan simple pa ang buhay sa aming bayan dito sa Pampanga. Si Danilo ay matagal nang naging pasanin ng aming pamilya dahil halos 5 taon na siyang walang trabaho, hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi dahil sa katamaran na lumaki sa kanyang pagkatao. Nakakalungkot isipin na ang aking kapatid ay naging ganito, isang taong walang kahihiyang umasa sa iba para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan at umabot na sa punto kung saan kahit ang aming mga kapatid na may sariling pamilya ay kinakailangan niyang abalahin para sa kanyang pagkain. Kapag hindi siya binibigyan, nagagalit siya at nagiging marahas paggamit ang takot ng aming mga kapatid upang makuha ang gusto niya, lalo na kapag nangangailangan siya ng pambili ng alak o sigarilyo dahil binabantaan niya silang sasaktan o papatayin kung hindi susunod sa kanyang mga kahilingan. Dahil dito isa-isa nang umalis ang aming mga kapatid sa bahay dahil hindi na nakayanan ang kanyang pang-aabuso at ako lamang ang naiwan upang alagaan ang aming mga magulang na tumatanda na. Wala akong asawa, kaya natural lamang na ako ang mag-alaga sa kanila, ngunit ang presensya ni Danilo ay nagdulot ng napakalaking pasanin sa aking mga balikat dahil sa loob ng 5 taon tiniis ko ang kanyang pag-ugali, ang kanyang walang tigil na pangangailangan at ang kanyang karahasan kapag hindi ko siya mabigyan ng gusto niya. May mga pagkakataon na hindi ko na siya pinapakain dahil sa galit ko, pero sa huli, hindi ko pa rin siya matiis, kaya lagi kong pinapaalalahanan na tumulong siya na kumilos para sa sarili niya dahil nahihirapan na rin ako sa trabaho ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap na baguhin siya, nananatiling walang pagbabago si Danilo at inakala ko na ganoon na talaga siya habang buhay na walang pag-asang magbago. Subalit dumating ang isang gabi na nagpabago sa lahat noong ika-28 ng Oktubre ng taong iyon, kung kailan malapit na ang katapusan ng buwan at inaasahan ko na ang aking sahod. Pagdating ko sa bahay mula sa trabaho, nakita ko si Danilo na nanonood lang habang ako ay aasikasuhin na ang pagpapaligo sa aming inang baldado, at habang pinapaliguan ko ang aming ina, lumapit siya sa akin at humingi ng pera dahil kailangan niya raw ng pambili para sa inuman nila ng kanyang mga kaibigan. Nasaktan ako ng labis dahil alam kong iyon na lang ang pera namin para sa hapunan at para sa ulam kinabukasan, kaya sinabi ko sa kanya na kailangan naming pakainin ang aming mga magulang na matatanda na at nangangailangan ng pagkain, subalit hindi siya nakinig at pumunta siya sa aking silid at kinuha ang pera ng walang pakundangan. Wala akong nagawa kundi hayaan siya, at bago siya umalis sinabi ko sa kanya na huwag niyang hayaang mawala kami bago siya magbago, at binalaan ko siya na lahat ng ginagawa niya ay may kapalit, ngunit tumawa lang siya para bang biro lamang ang aking sinabi dahil ganoon siya katigas ang ulo at ganoon siya kawala ng pakundangan. Nang gabing iyon, umalis si Danilo papunta sa tindahan kung saan sila nakagawi ang mag-iinuman, at nakita niya roon ang kanyang mga kaibigan na naghahanda na ibinigay niya ang pera upang makapag-ambag dahil may mga pagkakataon na hindi na siya pinapainom kapag wala siyang dala. Ang kaibahan sa kanila ni Danilo, ang mga kaibigan niya ay may trabaho at merong sariling kinikita, siya lang ang walang trabaho sa grupo at siya lang ang umaasa pa rin sa pamilya, ngunit kahit na minsan ay pinagtatawanan siya ng mga ito dahil sa kanyang kalagayan, nagbibingi-bingihan lang siya dahil para kay Danilo mas maganda ang walang trabaho dahil komportable ang buhay, walang iniisip at walang responsibilidad. Nagsimula ang kanilang inuman ng maayos, walang pigil ang kanilang tawanan at usapan hanggang sa hindi na nila napansin ang takbo ng oras, at nang tumingin ang isa sa kanila, 11 na pala ng gabi, kaya isa-isa nang umuwi ang kanyang mga kaibigan. Dahil may trabaho pa kinabukasan, pero si Danilo patuloy pa rin sa pag-inom dahil wala naman siyang iniisip na trabaho. Nang siya na lamang ang naiwan, inubos niya ang natitirang alak at nagsimulang maglakad pa uwi. Habang naglalakad siya sa madilim na daan, umaawit pa siya na parang walang pakialam sa mundo, ngunit bigla siyang natigilan nang makarinig ng isang pagsitsit na nagmumula sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Tumingin siya at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakangisi, na may maputing buhok at nakasuot ng damit na tila gawa sa abaka. Lumapit ang matanda sa kanya at tinapik siya ng 3 beses sa balikat, at sa sandaling iyon nawala ang kalasingan ni Danilo at bumalik ang kanyang malinaw na pag-iisip. Nagulat siya sa nangyari at sinubukan niyang tanungin ang matanda, pero tumatawa lang ito.
at maya-maya pa nagsalita ang matanda ng mahina na sinabi nitong matagal na niyang pinagmamasdan si Danilo, pero walang pagbabago sa kanyang puso dahil sa ginawa niyang pagnanakaw ng pera kanina. Hindi makatulog ang kanyang mga magulang dahil sa gutom samantalang siya ay nagpakasasa sa alak. Sinabi ng matanda na dadalhin niya si Danilo sa isang kaparusahan upang magbago ang kanyang pananaw sa buhay, at pagkatapos ng mga salitang iyon nagniningning ang mga mata ng matanda at sa isang iglap na wala ang lahat ng nakikita ni Danilo at napalitan ng isang mahabang baluktot na daan na sa magkabilang gilid ay may mga maliit na damo na pinalilibutan ng libo-libong alitaptap. Tumingin si Danilo sa kanyang sarili at napansin niyang hubad siya, kaya sinubukan niyang bumalik sa pinanggalingan niya, ngunit kahit saan siya maglakad ang daan ay patuloy lang walang katapusan. Naramdaman ni Danilo na habang lumalayo siya bumibigat ang kanyang katawan at bawat hakbang niya ay parang may dumadagdag na bigat, kaya napagpasyahan niyang tumigil muna upang magpahinga, at doon narinig niya ang boses ng matanda na nagsasabing kailangan niyang isipin ang lahat ng kanyang kasalanan upang makalabas sa lugar na iyon, dahil kung hindi niya iisipin at hindi siya magsisi magiging palamuti na lang siya sa daan katulad ng mga alitaptap na iyon na mga taong nabigong umalis. Napagtanto ni Danilo na kailangan niyang sundin ang sinabi ng matanda, kaya nagsimula siyang maglakad muli, at sa bawat hakbang sinariwan niya sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang kasalanan at nag-isip siya ng mga paraan kung paano siya makakabawi sa aming mga magulang at kung paano siya makakapagsimula ng bagong buhay. Sa loob lamang ng ilang minuto ng paglalakad, pakiramdam niya ay napakabilis ng oras sa lugar na iyon, dahil ang isang minuto ay parang katumbas ng isang linggo, kaya kinabahan siya dahil alam niya na kung hindi siya makakaalis sa lugar na iyon hindi na niya makikita pa ang kanyang pamilya. Alam ni Danilo na isang paraan lamang ang solusyon, na ang taos pusong pagsisisi, kaya naman buong puso niyang pinagsisihan ang lahat ng kanyang ginawa, at habang patuloy siya sa paglalakad napansin niyang paiba-iba ang klima sa lugar na iyon. Minsan ay umuulan, minsan naman ay umiihip ang napakalamig na hangin na tumatago sa kanyang buto, kaya labis itong nakakaapekto sa kanyang katawan at mas pinag-igihan niya ang kanyang ginagawa. Sa kanyang paglalakad marami siyang napapansin sa paligid. Kapag tumitingin siya sa gilid ng daan nakikita niya ang mga alitaptap na parang nakikipag-usap sa kanya, ngunit hindi niya ito pinapansin dahil may mas mahalaga siyang kailangang gawin, at pagdating niya sa unang bahagi ng daan nakita niya ang isang lumang kwintas na nakasabit sa isang sanga ng patay na kahoy. Kinuha niya ito at sa sandaling iyon nangibabaw sa kanyang katauhan ang lahat ng kanyang pagsisisi, kaya tuluyan niyang naunawaan na mali ang lahat ng kanyang ginawa at hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang luha. Nang ipinikit ni Danilo ang kanyang mga mata naramdaman niya ang pagbabago ng buong paligid, at nang imulat niya ang kanyang mga mata nakita niya ang matanda na nakangiti sa harapan niya na sinabi nitong hindi siya nagkamali na natabunan lamang ng kasamaan ng kabutihan sa puso ni Danilo, kaya naging bulag siya sa mga bagay-bagay, pero sa pagkakataong ito babaguhin nila ang kanyang ginagawa at siya na dating pabigat sa mga magulang ay magiging gabay at tagasilbi na lamang sa kanila. Naglakad sila ng matanda sa gilid ng palayan at hindi naglaon ay nakita ni Danilo ang isang kubo na pinalilibutan ng napakaraming alitaptap. Pumasok sila sa kubo at sa gitna nito ay nakita ni Danilo ang isang librong kulay puti na may mga pulang pahina. Binuklat ng matanda ang libro at umihip sa kwintas na hawak ni Danilo, kaya lumamig ang kwintas at sinabi ng matanda na matagal nang patay ang agimat na iyon, subalit nabuhay muli sa pamamagitan ng kanyang pag-ihip ng isang makapangyarihang konsagra. Inilagay ng matanda ang kwintas sa mesa at ibinagsak ang isang kutsilyo sa ibabaw nito, ngunit bago lumapat ang kutsilyo sa medalyon ito ay napigilan ng isang hindi nakikitang presensya at tumilapon papalayo, kaya nakumpirma ng matanda na buhay ang agimat. Kinuha niya ito at isinuot sa liig ni Danilo at matapos ang pangyayaring iyon nagsimula na ang matanda na magturo kay Danilo na sinabi nitong isang pahina lamang ang konsagra na kailangan niyang matutunan kapag nakabisado na niya ito lahat ng bagay na hindi gawa ng tao ay kayang gawin ng agimat upang mapaayos ang kanyang kinakaharap na sitwasyon, at ito ang magiging pangunahing kakayahan ni Danilo na gagamitin niya laban sa mga nilalang na may masasamang presensya. Sa loob ng halos isang linggo, wala siyang ibang ginawa sa tahanan ng matanda, kundi magbasa at magkabisa ng mga nasusulat, at gulat na gulat si Danilo, dahil kahit hindi siya nakapag-aral, kayang-kaya niyang basahin ang mga katagang iyon, at kapag binabasa niya ito agad itong tumatatak sa kanyang isipan, kaya hindi na niya kailangang ulit-ulitin pa. Matapos ang kanilang pagsasanay pinauwi na siya ng matanda at bago siya umalis inabisuhan siya nitong bumalik sa Biyernes ng gabi
upang subukin ang kanyang karunungan dahil iyon na ang huling leksyon upang masigurong ganap na siyang mulat sa karunungang ibinabahagi ng matanda. Umalis si Danilo upang tingnan ang kalagayan ng aming mga magulang at pagdating niya sa bahay nakita niya ako na halos mamatay-matay na sa pagod dahil sa trabaho, subalit patuloy pa rin upang may maipakain sa aming mga magulang at nang makita ko siya. Agad kong itinago ang salapi na hawak ko dahil nasanay akong takutin niya. Hindi ako makatingin sa kanyang mga mata dahil sa takot ko sa kanya, ngunit napansin ni Danilo ang aking takot kaya lumapit siya sa akin ng kalmado at sinabi na huwag akong matakot. Sinabi din niya na nagbago na siya na malayo na siya sa dating siya at nangako rin siya na magmula noon ay magtutulungan na kami at nang marinig ko ang kanyang sinabi nanlumo ako at niyakap ko siya. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang lahat ng sama ng loob ko, kaya inilahad ko sa kanya ang sobra-sobra pagod ko para lamang maitaguyod ang aming mga magulang. Sa loob ng ilang araw nagsama kami sa aking pinagtatrabahuhan at iniwasan ni Danilo ang anumang kalayawan upang makabawi sa aming pamilya at nang dumating ang Biyernes ng gabi nagpaalam siya upang bumalik sa bahay ng matanda. Pagdating niya roon nakita niya ang matanda sa labas ng kubo kasama ang dalawang maitim na kalabaw na sinabi ng matanda na kailangan niyang makipagbuno sa mga ito upang masukat ang lakas ng kanyang pangangatawan. Matapos mabulungan ng matanda ang dalawang kalabaw agad silang sumugod kay Danilo, ngunit nang akmang susuwagin na siya bigla siyang naharangan ng kanyang agimat dahil dito nakuha niyang mahawakan ang sungay ng kalabaw at mabilis niyang nilapitan ang isa pa at itinali ng lubid sa paa. Sa loob lamang ng 5 minuto natupad niya ang nais ng matanda, kaya pumalakpak ang matanda at sinabi na may ikalawang pagsubok pa. Sinabi niya kay Danilo na gamitin ang kanyang itinuro dahil ang mga kalabaw na ginapos niya ay hindi pangkaraniwang hayop at dahan-dahan silang nagpapalit ng anyo. Nanlaki ang mga mata ni Danilo nang mapagtanto niya na hindi iyon mga engkanto bagkus ay mga aswang. Hindi makapaniwala si Danilo pero iyon ang sinasabi ng kanyang isipan at nang tumingin siya sa matanda nakita niyang sumusuyo sa dalawang nilalang upang sugurin siya. Nang lumusob ang mga aswang agad na dumakot si Danilo ng bato mula sa lupa dahil sa takot at pagkabahala taimtim niyang inihip ang kanyang hininga sa bato kasama ang kanyang usal. Nakita niyang dahan-dahang lumagas ang ibang parte ng bato at sa isang iglap bumungad sa kanya ang bilugang parte nito kaya walang pagdadalawang isip niyang itinago ito sa kanyang kamao. Naramdaman ni Danilo ang kakaibang lakas na bigla na lamang dumaloy sa kanyang katawan at nang undayan siya ng saksak ng mga nilalang nagulat siya nang makita niyang nabitak ang matatalas nilang mga kuko. Agad niyang sinapak ang aswang at ito ay tumilapon papalayo at nang muling tumayo ang mga nilalang kitang-kita niya ang pagkatabingi ng panga ng aswang na kanyang sinapak para bang napasok ng isang bagay na matigas. Lumapit ang matanda kay Danilo na tila hindi rin makapaniwala sa mga nangyari. Kaya agad niyang sinunog ang dalawang aswang sa pamamagitan ng 5 buhay na kataga upang makapag-usap silang dalawa ng payapa. Nang bumalik ang katahimikan pinaupo siya ng matanda sa harapan nito at inabisuhan siya nitong bitawan ng batong hawak niya. Nang gawin ni Danilo iyon, gulat na gulat siya nang makita niyang dahan-dahang narupok ang bato hanggang sa tuluyan nitong nasira. Sinabi ng matanda na tama ang kanyang hinala na hindi lang agimat ang kaya niyang buhayin, dahil ang kinuha niya sa bato ay isang mutya na ang puso ng bato na nagbibigay dito ng buhay. Napakaganda ng kakayahan ni Danilo sa abilidad niyang iyon, marami siyang matutulungan mula sa gabing iyon, hinihirang siya ng matanda na isang ganap na albularyo, ngunit kahit na napatunayan na ni Danilo ang kanyang kakayahan sinabi ng matanda na kailangan niyang magsimula sa pagtulong sa kanyang pamilya, kapag nalinis na niya at naisaayos ang kanyang sariling paligid doon pa lamang siya tumulong sa iba. Matapos nitong magsalita, naglakad silang dalawa papalayo sa palayan at habang binabagtas nila ang daan inilahad ng matanda kay Danilo na maaaring iyon na muna ang huli nilang pagkikita pansamantala. Hindi na ninais ni Danilo na tanungin kung saan ito pupunta at sa paglipas ng mga araw patuloy niyang pinag-aralan ang tungkol sa kakayahan ng kanyang mutya. Halos ilang taon ang lumipas at wala nang nakakatalo sa kanya sa kahit anong uri ng tagisan, kahit ang mga antinggero na dumadayo sa aming lugar ay walang panama sa kanya. Sa oras na nakakaduwal na tinataglay ni Danilo, hindi niya hinahayaang ito ang kumontrol sa kanya dahil ang ginawa niya namuhay pa rin siyang ordinaryong tao na may pagmamahal sa kanyang pamilya. Lahat ng bisyo at kaibigan niyang puro kalayawan lang ang iniisip ay tuluyan niyang itinakwil sa kanyang pagkatao,
dahil sa pagbabago ni Danilo, nadugtungan pa niya ang buhay ng aming mga magulang at naging albularyo rin siya sa aming lugar na naging takbuhan ng ilan. Ngunit alam niyo ba na sa kabila ng pagbabago ni Danilo, hindi niya pa rin makakalimutan ang matandang nagbigay sa kanya ng isang makapangyarihang konsagra. Sa buong buhay ko naisip kong napakaswerte ko dahil nakita ko ang pagbabago ng aking kapatid at alam ko na sobrang swerte ni Danilo dahil binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos na magbago kahit na siya ay naging salot sa lipunan handa. Siyang ipagpalit ang kakainin ng aming mga magulang para sa kanyang bisyo. Binigyan pa rin siya ng pagkakataon at ito ay talagang nakalaan para kay Danilo na magbago nang naroon na siya sa kakaibang dimensyon. Nagbago siya, pinagsisihan niya ang lahat ng kanyang kasalanan, iniyak niya ang lahat at siguro kung sino man ang Diyos na kinakausap niya nakikinig ito kaya ang ending nabigyan siya ng makapangyarihang konsagra na sobrang bihira nito. Sa pagkakaalam ko, mayroon tayong malakas na orasyon na kayang bumuhay ng mga agimat sa pamamagitan lamang ng isang dasalan. Isa sa mga mabisa ay ang dasal ng kredo na mahaba iyon at isa yan sa mga mabisang pambuhay ng kahit anong agimat. Isa rin ito mabisa sa pagpapakain ng kahit anong mutya, ngunit sagrado ang aral na iyan. May makikita kayo niyan sa internet, ngunit sobrang daming kulang doon at sobrang maraming maling spelling. Siguro mapapagana ninyo kung meron kayong purong pananampalataya. Pero hindi ako sigurado kung tatalab iyon. Ang kwento ni Danilo ay kwento ng pagbabago ng pagsisi at pangalawang pagkakataon na nagpapakita na kahit gaano pa tayo kasama mayroon pa ring pag-asa para sa atin basta handa tayong magsisi at magbago. Ang matanda na nagbigay kay Danilo ng konsagra ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan kundi ng isang bagong buhay at isang bagong pag-asa. Ngayon si Danilo ay isang respetadong albularyo sa aming bayan dito sa Pampanga. Marami na siyang natulungan, marami na siyang nailigtas mula sa mga karamdaman at mga kasamaan, ngunit hindi niya kailanman nakakalimutan ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga kasalanan at ang matandang nagbigay sa kanya ng pagkakataong magbago. Ang kwentong ito ay patunay na ang Diyos ay laging nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong handang magbago kahit gaano pa kasama ang kanilang nakaraan. Salamat po sa inyong pakikinig mga kaistorya at salamat din po sa pagbabasa nitong aking liham, Kuya Chris. Sana ay may natutunan po kayo sa kwentong ito. Hanggang sa susunod, mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa inyo po, Kuya Chris. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento na hango sa tunay kong karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paolo na isang agent sa isang kumpanya ng gihi sa Bicol. 5 taon na akong nagtatrabaho sa industriyang ito at medyo malaki na ang kinikita ko para sa aking posisyon. Dahil sa malaking sahod, madalas akong magwaldas ng pera sa mga bagay na hindi naman kailangan. Isa na rito ang paninigarilyo at pag-inom ng alak araw-araw, magdamag man o agad pagkatapos ng shift. Naman ako, siguro ito kay tatay na lasinggero din para sa akin. Hindi kumpleto ang isang araw kung hindi ako makakapaglaro ng bote ng alak o beer. Dahil dito, wala akong nais-save na pera sa bangko at inuubos ko agad ang sahod ko sa mga bisyo ko. May ilang mga kaibigan na nag-aalala sa kalagayan ito. Sinasabi nilang kailangan ko ng magpa-check up sa isang psychologist para mabawasan ang pagkakalulong ko sa alak, ngunit hindi naman ako nakikinig sa payo nila. Isang tanghali habang break time, may nag-aya sa akin na samahan siyang pumunta sa isang kaarawan ng kapatid ng dating kaklase niya. Pupunta raw kami sa isang malayong lugar sa labas ng syudad, magtataksi naman daw kami kaya hindi raw kami maliligaw dahil sa paanyaya ng libreng inuman. Pagkatapos ng salo-salo, pumayag ako kaagad. Hindi ko man kilala ang magdiriwang ng kaarawan. Ang mahalaga sa akin ay may pre-drinks pagdating doon. Pagkatapos ng shift, saktong 7:00 ng gabi nang magkita kami ng katrabaho kong si Miguel sa labas ng opisina. Sabay kaming nag-abang ng taxi sa labas. Pagkasakay namin, sinabi na ni Miguel sa driver ang pupuntahan namin. Tumagal ng halos 1 oras ang biyahe bago kami nakaabot sa destinasyon at nang malapit na kami, nagtanong ang driver kung saan mismo ibababa niya kami. Sinabi ni Miguel na diretso lang daw papunta doon. Ngunit nang makita na ni Manong na masyado nang makipot ang daan para sa kanyang sasakyan, hininto niya kami saglit at sinabing hanggang doon na lang siya makakapaghatid. Kahit bad trip, wala kaming magagawa kundi bumaba na. Nagbayad na kami at nagpatuloy ng maglakad habang minumukha ni Miguel ang direksyon batay sa text ng kaklase niya. Maya-maya pa napunta kami sa isang madilim na eskinita. Nang makalabas doon, puro mga puno at damuhan na ang nakikita namin. Walang mga bahay o tao sa paligid. Patuloy lang kaming naglalakad ni Miguel habang tumitingin sa magkabilang direksyon. Nag-aabang sana kami ng taong pwede naming tanungin kung tama ba ang daan. Nag-isip ako noon
na bumalik na lang kami sa syudad dahil delikado ang gantong lugar na walang kabahayan. Ngunit sabi ni Miguel sayang daw ang pagpunta namin doon kung basta na lang susuko agad kaya ipinagpatuloy namin ang paghahanap sa tahanan kung nasaan ang pupuntahan naming salo-salo. Maya-maya rin ay nakarating din kami sa wakas. Pagod na pagod ako nang makatawid sa gitna ng bahay. Agad akong pumila para kumuha ng pagkain. Wala akong pakialam kung nakakahiyaman, busog na busog ako nang makaubos ng kanin at ulam sa plato ko habang kumakain. Nakikipag-usap naman si Miguel sa iba pang mga bisita doon. Ipinakilala niya ako sa iba at bumati naman ako sa may kaarawan. Bago bumalik sa pagkain, sa totoo lang hindi ko man lang nakita kung sino talaga ang nagdiriwang ng kaarawan. Ang mahalaga, magkakaroon kami ng libreng inuman mamaya. Mga bandang 2:00 ng hapon nagsidatingan na ang mga lalaking mukhang kapantay lang din namin ni Miguel ang edad. Agad silang naghanda ng mga lamesa, mangkok at baso. May naglagay na ng yelo sa isang pitel habang naghahanda ng juice at ginuman. Kahit na hindi ako masyadong nakakasali sa usapan, ramdam ko ang saya ng bawat isa. Habang tumatawa ng malakas at lumalagok ng alak, patuloy lang akong nakikihalubilo sa kalasingan hanggang sa dumilim na ang paligid namin. Pagkalipas ng ilang oras na walang tigil na inuman at kwentuhan, biglang napunta sa amin ang usapan. May nagtanong kung taga saan kami ni Miguel. Nang sabihin namin kung saan kami nakatira, nagtawanan ng lahat na para bang may sinabi kaming katatawanan. Doon ko unang naramdaman na may kakaiba. Pakiramdam ko kami na ni Miguel ang pinagtatawanan nila. Sabi pa ng isa, mga batang syudad pala itong mga ito eh. Mas lumakas pa ang hagik nila dahil doon nagtinginan kami ni Miguel, hindi maintindihan ang dahilan ng pagtawa nila. Maya-maya biglang nagsalita ulit ang lalaking nagtatanong kanina. Alam nyo, kasi iba dito sa lugar namin. Kapag may bisita, pinapapasok namin sa bahay, pinapakain. Pag nabusog na at tapos ng kumain, saka namin sila kinakain. Muling sumabog ang malakas na halakhakan nila. Kinabahan ako sa sinabi niya at tila ba may ibig sabihin ito na hindi maganda para sa amin. Ilabas mo nga yung itim na tuba, utos pa ng isa sa mga kasama nila. Lumapit ang isang lalaki na may dalang bote ng kulay itim na alak. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa at naglagay ng kaunting laman sa isang shot glass. Ito lang ang pag-asa nyo para hindi kayo makain dito sa lugar namin. Inumin nyo ang itim na tuba na ito, sabi niya. Biglang nanahimik ang paligid. Ramdam na ramdam ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sa takot tinitigan kami ng lahat ng mga nakaupo sa mesa. Seryoso ang mga mukha nila, para bang totoo ang sinasabi nilang kakainin nila kami. Doon ko lang napansin na pula na ang mga mata ng mga kasama namin, tila ba ang mga mata ng hayop sa gabi. Inom na sigaw ng isa, sabay batok sa mesa na muntik ng ikalaglag ng bote na itim na tuba. Nanginginig kami ni Miguel sa takot, para kaming naging bato sa kinaupuan naming dalawa. Wala kaming masabi o magawa. Biglang tumayo ang lalaking nag-aalok sa amin nang inumin. Sa kalasingan siguro o sa sobrang takot, kitang-kita ko kung paano humaba ang mga kuko niya. Namumula rin ang kanyang mga mata, pati ang ngipin niya ay parang ngipin ng hayop na umaabot na sa labas ng bibig. Sa pagkakataong iyon, akala ko talaga huli na kami. Handa ko nang tanggapin na mawawalan na ako ng hininga dahil sasakmalin na niya ako sa liig para lamunin ang buo. Ngunit bago pa man mangyari iyon, biglang may narinig kaming malakas na sigaw mula sa isang matanda. Berting, ano ba, nananakot ka na naman ang bisita natin? Alam nyo bang bisita yan ang pinsan mo? Bihira na lang nga na may bumisita dito sa baryo natin. Tatakutin mo pa ng ganyan? Ang pangit talaga ng ugali mo. Manang-mana ka sa tatay mo. Lumingon kami at nakita ang isang matandang babae na nakapamiwang. Nakatingin ito sa amin. Nang marinig namin ang boses ng matandang babae, para kaming nabunutan ng tinik sa dibdib. Paglingon namin, nakita namin siya na nakapamaywang at mukhang galit na galit. Pinagalitan niya ang lalaking nagbanta sa amin na nalaman namin na pamangkin pala niya. Kinuwento ng matanda na bihira na raw na may bisitang pumupunta sa kanilang baryo, kaya hindi dapat namin sila takutin. Tinawag pa niya itong walang modo at talagang manang-mana sa masamang ugali ng kanyang ama. Sa puntong iyon, naghahanap na kami ng pagkakataong makatakas. Unti-unti ko nang nararamdaman ang epekto ng alak sa katawan ko habang papalapit sa amin ang matanda. Tumayo na kayo dyan mga iho, tayo na, halina at ihahatid ko kayo sa labasan. Pinagtitripan lang kayo ng pamangkin kong ito. Wala na naman kasing magawa yan sa buhay niya, sabi ng matanda. Kahit nalilito kami kung totoo bang nananakot lang ang mga kasama namin kanina, sumunod na rin kami sa kanya. Ayaw na naming mag-take ng risk pa. Mas makabubuti na umalis na kami doon kaagad. Habang naglalakad patungo sa labasan, paulit-ulit kong tinatanong si Lola Remedios kung anong ibig sabihin ng sinabi ng kanyang pamangkin at bakit pula ang mga mata nila, ngunit hindi niya kami sinagot, para bang may tinatagong lihim na ayaw niyang
Ipaalam na pansin ko ring wala siyang anino habang naglalakad kami. Gusto ko sanang itanong pero naisip kong baka magalit lang siya. Kung madaldal ako ng ganoon, hinayaan ko na lang siyang maghatid sa amin hanggang makalabas ng ligtas sa baryo nila Ilang. Minuto din kaming naglakad at nakarating din kami sa wakas sa tinatawag nilang labasan ng baryo. Doon kami pinaghihintay ni Lola ng masasakyang jeep pa uwi. Mga kalahating oras din kaming naghintay bago dumating ang unang tricycle na sinakyan namin. Pauwi hindi kami mapakali sa loob ng tricycle habang iniisip kung ano nga ba talaga ang nangyari doon. Narinig naman yata ng driver na nag-uusap kami tungkol doon, kaya bigla siyang nakisali. May kaibigan daw siyang naka-experience ng tulad ng sinapit namin. Ayon sa kanya, uminom noon ng kaibigan niya ng itim na tuba kasama nila Berting. Pagkatapos uminom ng lahat, nagulantang daw ang kaibigan niya nang biglang mag-anyong aswang ang mga kasama niyang. Lasing lahat sila ay naging biktima maliban doon sa kaibigan niya. May dala kasi itong proteksyon mula sa kanyang lolo, kaya hindi siya nila nagalaw. Kitang-kita niya kung paanong pinagpapaslang ng mga aswang ang mga kasamahan nilang naglalasing doon. Nang marinig namin iyon, nanlamig talaga kami ni Miguel. Buti na lang at protektado kami ni Lola, kahit alam kong aswang din siya. Kung hindi malamang ay patay na kami ngayon. Pagdating namin sa bayan, agad kaming nagpaalam sa driver. Nanginginig pa rin ang mga tuhod namin habang naglalakad pa uwi. Hindi namin makakalimutan ang nangyaring iyon at salamat dahil nakaligtas kami sa kapahamakan. Pagka-uwi namin sa bayan, parang wala lang nangyari siguro. Dahil sa kalasingan, mabilis din naming nalimutan ang takot na nararamdaman. Ngunit hindi iyon nagtagal. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong naaalala ang lahat ng detalye, lalo na tuwing gabi na at tahimik bumabalik sa isip ko ang mga pangyayari. Dahil dito nagtanong-tanong ako sa ilang mga kakilala kung may nakakaintindi ba sa lugar na iyon. Gusto kong malaman ang tungkol doon at bakit ganoon ang ugali ng mga tao roon. Ayon sa iba, kapag uminom daw kami ng itim na tuba, malamang umuwi rin kami na may pakpak at pula ang mga mata. Mas malamang na naging katulad na kami nila. Pagkatapos noon, hindi ko na muling nakausap si Miguel pagkatapos noon at hindi na rin niya na-contact ang dating kaklase niyang nag-aya sa amin. Para bang bigla na lang silang nawala pagkalipas ng insidente. Ngunit ang pinakamatinding epekto nito sa akin ay ang pagtigil ko sa pagsisigarilyo at pag-inom. Na alala ko bigla ang payo ng mga kaibigan ko na huminto na sa bisyo dahil delikado ito sa kalusugan. Noon ko lang din naisip na kung patuloy ang paglalasing ko araw-araw, mauwi rin ako sa kaparehong hantungan ng aking ama. Siya rin kasi ay lasinggero na pumanaw dahil sa sakit sa bato. Bunsod ng sobrang alak. Ayoko sanang mangyari sa akin iyon, kaya simula noon unti-unti ko nang binabawasan ang pag-inom ko. Umiinom pa rin naman ako paminsan-minsan tuwing day off o may okasyon, pero hindi na araw-araw tulad ng dati. Salamat sa pagkakataong iyon at naisalba ako ni Lola. Nagbago na ang pananaw ko sa buhay. Ngayon ay mas pinapahalagahan ko na ang kalusugan at pinag-iisipang mabuti bago gumawa ng mga bagay na makasasama rito. Salamat sa malupit na karanasang iyon. Nakapagbago ako ng landas patungo sa tamang direksyon. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti ko nang nalimutan ang takot at pangamba na naramdaman ko noon sa naturang baryo. Bumalik ulit ako sa dati kong pamumuhay. Ngunit may nagbago na. Dati-rati ay araw-araw akong nagiinom pagkatapos ng trabaho. Ngayon ay limitado na lang sa mga espesyal na okasyon gaya ng kaarawan o Pasko. Kapag walang selebrasyon, sa bahay na lang ako nagpapahinga sa halip na lumaklak ng alak. Bukod dito, mas pinag-iisipan ko na ang aking mga desisyon sa buhay. Noong una, basta may mag-aya lang saan man at may libreng alak, pumapayag agad ako. Ngayon ay pinag-iisipan ko munang mabuti kung ligtas ba o hindi bago pumayag. Mas minamahal ko na rin ang aking kalusugan. Dati wala akong pakialam kung masira ang atay o bato ko sa sobrang inom. Ngayon alam kong responsibilidad ko itong alagaan para hindi ako magkasakit sa hinaharap. Salamat sa nangyaring iyon. Napagtanto ko ang halaga ng buhay at kaligtasan. Kung hindi ako iningatan ni Lola noon sa kabila ng aking kamangmangan, malamang wala na ako ngayon sa mundo. Kaya ituturing ko na biyaya ang naging karanasan ko. Bagaman nakakatakot ito, nagbunga naman ng mabuti dahil nabuksan ang aking mga mata. Kung hindi dahil doon, malamang patuloy lang akong nalulunod sa bisyo na siyang unti-unting nagpapahamak sa akin. Ngayon ay masaya ako sa aking buhay. Bagamat marami pa ring pagsubok, alam kong kakayanin ko na harapin ang mga ito ng maayos. Sabi nga nila, ang pinakamahalagang bagay ay matuto sa nakaraan upang maging gabay sa kinabukasan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako po si Paolo, ang inyong kaistorya. Isang magandang umaga po sa lahat at sa inyo po, Kuya Chris. Ako po si Gregorio.
Hindi ko po tunay na pangalan, isa po akong guro sa paaralan sa aming bayan. 5 taon ko nang ginagampanan ang tungkuling ito sa mga kabataang likas ang kapilyuhan mapayapa. Na ang aking pamumuhay masasabi kong sapat ang aking kinikita upang mabuhay ng desente, kasama ng aking mga anak, ngunit hindi palaging ganito ang lagay ko. May mapait na nakaraan akong pinagdaanan bago makamit ang kasalukuyang kaligayahan. Ito ang kwento kung paano pumasok ang sumpa ng utos ng mata sa aking buhay. Una kong naramdaman na mayroon akong kakaibang paningin noong grade 1 pa lamang ako. Habang nasa klase, bigla akong napatingin sa labas ng aming silid-aralan. Doon ko nakita ang ilang mga batang nakaputing damit at ako'y inaanyayahan nilang samahan sila sa paglalaro. Kaagad akong sinaway ng aking guro dahil sa hindi ko pagtuon ang atensyon sa tinuturo niya. Galit siyang binato sa akin ng tisa na tumama sa aking noo. Napahiya ako sa harap ng buong klase dahil akala nila ay nagkukunwaring nakakakita lang ako nang wala sa lugar upang makaiwas sa leksyon. Ngunit totoo ang aking nakikita. Ang mga batang iyon ay walang muwang sa klase naming nagsasagawa. Sila ay mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong paningin. Alam kong hindi ko na maipapaliwanag ang lahat sa aking guro, kaya't nanahimik na lamang ako. Habang patuloy akong sinasaway mula noon ay naunawaan ko nang may bahid ng sumpa ang aking paningin. May kakayahan akong makita ang mga bagay na hindi naaabot ng pangkaraniwang mata. Sa mga sumunod pang taon ng aking paglaki, paulit-ulit ko napatutunayan ang aking natatanging kakayahan. Madalas naging dahilan ito ng pang-aasar at pang-aapi sa akin ng aking mga kalaro't kamag-aral. Tinatawag akong siraulo at baliw dahil sa madalas kong mapagmasdang wala sa oras. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy kung isinasantabi ang takot at pinagtatyagaan ang aking natatanging kalooban. Malaki ang utang na loob ko rito sapagkat kung minsan nagiging instrumento ito sa pagliligtas ng iba. Isa na rito ang insidenteng naganap noong bata pa ako. Ito ay nang dalawin namin ang tiyahin kong si Tita Lourdes. Bagamat matagal na itong kinakapos ng pagbubuntis, buntis na naman siya nang muli kaming makadalaw sa pag-uusap nila ng ina ko. Nabanggit ni Tita Lourdes na may ugaling maupo sa hagdanan ng kanilang tahanan at doon maghilata ng matagal na panahon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang nadarama, subalit para siyang hinuhubog ng isang nakakubling presensya patungo sa pagpwesto doon. Araw-araw nang marinig ko iyon, agad kong napag-alaman kung ano ang dahilan. Lumapit ako sa tinutukoy niyang hagdanan at nakita ko ang 3 malignong duwende sa ilalim nito. Sila ang pumipilit kay Tita Lourdes na doon mamalagi, kaya't inako ko ang responsibilidad na paalisin ang mga masasamang nilalang. Kinuha ko ang aking rosaryo at isinagawa ang dasal habang pinagpapalo sila nito. Mula noon nawala na ang pananatili ni Tita Lourdes sa hagdanan at naligtas ang kanyang pagbubuntis. Ito lamang ang simula ng marami pang insidente kung saan nagamit ko ang aking natatanging pinagkaloob sa akin upang makatulong at makapagligtas ng iba. Bagamat hindi ito lubusang tanggap ng nakararami, patuloy ko itong tinuturing na biyaya sapagkat kung hindi dahil dito, marami na sigurong naging biktima ang mga puwersa ng kadiliman. Pagkatapos ng insidente kay Tita Lourdes, muling nagbunsod ng takot sa akin ang aking natatanging paningin. Nang ako'y nasa mataas na paaralan, ito ay nang magkaayayaan kaming magkakaibigan na magsagawa ng paglangway sa isang malapit na ilog sa aming bayan. Masisilayan ang ilog na ito sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Kinakailangan pang maglakad ng mahigit kalahating oras upang marating ang lugar, ngunit napakaganda rin naman dito, kaya't kalimitang puntahan ito ng mga kabataang tulad namin para makapagliwaliw. Ngunit sa pagdating namin doon ng mga kaibigan ko, agad ko nang naramdaman ang bigat sa paligid. Tila may pumipintig na panganib sa lugar na iyon na hindi ko mapaliwanag. Samantalang abala na ang aking mga kasama sa paglangway at pagsasaya sa tubig, na natili akong nakaupo sa baybayin habang patuloy kong sinusuri ang paligid hanggang sa mapatingin ako sa may gilid ng kagubatan. Doon ko sila nakita, ang 4 na nagangalit na mga kaluluwang nabibihag sa puwang sa pagitan ng mundo ng mga nabubuhay, at nang namatay na ang kanilang mukha, sinusupsop na ng bungo at bulok na lamang ang natitirang laman. Patuloy silang nakatingin sa amin ng aking mga kaibigan na para bang hinahangad na sila na lang sana ang malaya. Sa ngayon, kaagad kong naunawaan na sila ay mga dating tao ring nalunod sa ilog na ito at patuloy silang gumagawa ng paraan upang makapagdulot ng kapahamakan sa sino mang malapit sa kinaroroonan nila. Kaya't pinayuhan ko ang aking mga kasama na huwag nang pumasok pa sa malalim na bahagi nito. Pagamat inasar lang nila ako at sinabing namamayani na naman ang aking katiwalian, sumunod naman sila sa payo ko. Nang sa muli kong pagbalik sa lugar na iyon, lumiit na ang aking kalooban nang makitang dumami
na ang bilang ng mga nabibihag na kaluluwa lubha na akong nasaktan para sa kanila, ngunit wala sa aking kapangyarihan ang tuluyang makapagpalaya sa mga ito. Ang magagawa ko na lamang siguro ay patuloy na magbabala sa mga taong malapit sa panganib. Nilang hinasadlakan kalaunan muling nagdala ako ng ilang kaibigan sa naturang ilog sa pagkakataong iyon. May isa sa kanilang sumubok pang pumasok sa delikadong bahagi nito, agad kong pinigilan at muling nagpumilit na huwag nang lalong lumalim pa sa kasamaang palad. Hindi ako pinakinggan ng aking kaibigan. Kinabukasan, nakita na lamang ang kanyang bangkay sa damuhan, malapit sa ilog. Ang pangyayaring iyon ang lalong nagpatibay sa paniniwala ko sa kapangyarihan ng aking natatanging paningin kung paanong nagamit ko ito upang iligtas ang ilan. Gayon din namang hindi ko ininda sa iba, ngunit patuloy pa rin akong nagpasalamat dito sapagkat kung wala ito, marahil ay mas marami pang magiging biktima ang madilim na puwersa ng kagubatan at sa bawat pagkakataong mailigtas ko ang sino man sa pamamagitan nito, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kalaunan muling nagpakita ang kapangyarihan ng aking natatanging paningin nang ako'y magsimula ng tumira sa isang boarding house. Ito ay nang mag-aral na ako sa kolehiyo at kailangan ko nang humanap ng matitirahan na malapit lamang sa paaralan. Buti na lamang at pag-aari ito ng aking tiya, kaya't nabigyan ako ng libreng matutuluyan. Ngunit bagamat nagpasalamat ako dito, hindi ko inakalang magiging daan din ito ng isa sa pinakamalubhang karanasan ko bilang tagapagmasid ng mga hindi nakikita ng ordinaryong mata. Lahat ay nagsimula nang dumating ang bagong lalaking nagngangalang Sergio. Galing umano ito sa probinsya at nangangailangan ng matutuluyan habang nag-aaral. Kaya't dahil may bakanteng kwarto, pinayagan siyang makituloy ni Tia. Nang unang makita ko si Sergio, agad kong naramdaman ang pamilyar na bigat sa paligid. Alam ko kaagad na may espesyal itong taglay na hindi magiging kanais-nais sa amin, at sa unang pagkakataon nagpakilala ito sa akin. Nasilayan ko na kung ano ang totoo nitong anyo sa likod ng maswerteng lalaking kumpas ay isang mabalahibong nilalang na may mapulang mata at nakakatakot na ngiping mamamatay tao. Walang alinlangang nakilala ko siya bilang isang aswang. Dali-daling isiniwalat ko kay Tia ang tungkol dito. Ng gabing iyon din sinabi kong may natatanging kaloob sa akin at nakikita ko ang mga hindi nakikita ng nilalang tulad ni Sergio. Bagamat mukha siyang ordinaryong tao, nakikita ko ang tunay niyang anyo bilang isang halimaw na maaaring makapanakit ng tao anumang oras. Sa kabutihang palad naman tiyak ko naniwala sa akin si Tia. Nang sumunod na umaga, wala na si Sergio sa aming boarding house. Hindi ko alam kung paano niya ito pinaalis, ngunit nagpapasalamat ako sapagkat nasagip niya ang buhay ng maraming tao sa ganoong desisyon. Ngunit ang akala ko'y tapos na ang lahat. Hindi ko inaasahang balang araw muling haharap sa akin ang halimaw. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, bigla akong sinagupan ng isang malaking aso na mabilis na tumatakbo patungo sa akin. Sa huling sandali bago niya ako salakayin, nakilala ko ang mga mapulang mata nito. Si Sergio iyon na muling bumalik upang maghiganti. Sa pagkakataong iyon, alam kong kailangan kong harapin siya ng mag-isa, ngunit handa akong lumaban sa dami ng aking naabot na panganib. Dahil sa aking natatanging paningin, naging sanay na rin ako sa gantong mga sitwasyon. Kaya naman sa halip na kumaripas ng takbo, hinawakan ko ang aking rosaryo at hinarap siya. Tinamaan ko siya nito ng diretso sa nguso, kaya't napaatras ito sa sakit. Ngunit bago pa man tuluyang makaalis, narinig ko pang bumulalas mula sa kanyang bibig. Alam kong dahil sa akin kaya ako pinaalis sa boarding house. Babalikan kita, hindi ako titigil hanggat hindi nagagantihan ang pagkait mo sa akin ng matutuluyan. Ng gabing iyon, tuluyan niya siyang umalis, ngunit alam kong may katotohanan sa banta niyang iyon. Hindi siya basta-basta aalis hanggat hindi niya nakakamtan ang kanyang paghihiganti. Kaya't simula noon laging handa ang aking paningin. Pinag-igihan kong maging alerto sa bawat oras at sandali. Alam kong balang araw muli siyang babalik at kailangan kong handang harapin siya kapag dumating ang sandaling iyon. Matapos ng banggaan namin ng halimaw na si Sergio, naisip kong kailangan ko ng humanap ng paraan upang tuluyan ko ng maiwaksi ang sumpa ng aking paningin. Bagamat naging madalas itong makatulong, unti-unti ko ring napagtantong nagiging panganib na ito sa aking buhay. Kaya't isang araw ipinasya kong sabihin na sa aking mga magulang ang tungkol dito. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit wala na akong ibang pagkukunan ng saklolo kundi sila, sapagkat alam kong kung may makakatulong sa akin, walang iba kundi sila iyon. Una hindi nga naniwala si Itay, ngunit nang makita niyang seryoso ang aking mukha, napagdesisyonan niya ring hanapin ang katotohanan. Kaya isang umaga dinala niya ako sa bahay ng isang kilalang albularyo. Sa aming lugar, si Aling Carmen ang itinuturing na pinakamakapangyarihang manggagaway sa amin, kaya't umaasa akong may maitutulong siya sa suliranin ko. Nang dumating kami, agad niyang nalaman kung bakit kami naparoon kahit hindi pa man ako
Nakapagpaliwanag pagkatapos kong ipaalam ang tungkol sa aking kakayahang makakita ng mga hindi nakikita ng iba. Nagbigay siya ng isang mahabang panalangin. Sinabi niyang kailangan ko itong basahin araw-araw habang nakaharap sa altar bago matulog bukod. Dito sa bawat pagtatapos ng dasal, kakailanganin kong isulat sa isang papel na binabad sa mantika ang salitang utos ng mata. Pagkatapos ay kakainin ko ang papel bago ako tuluyan na humiga at maghilata, ipinangako niya. Sa loob ng isang buwan, unti-unti nang masisira ang sumpa ng aking mga mata kung susundin ko ang payo niya. Pagkatapos ng panahong iyon, maaari na raw akong bumalik sa kanya upang tuluyan ng ibura ang aking ikatlong paningin. Sa simula nag-alinlangan pa ako, ngunit dahil desperado na akong makawala sa sumpang nagpapahirap sa aking buhay, sinunod ko ang bawat letra ng kanyang pinag-utos. Hindi madali ang prosesong iyon, mahirap isulat araw-araw ang mga salitang iyon habang nakatitig sa papel na puno ng nakakasilaw na mantika at lalong nakakasuka ang lasa ng papel na kailangan kong lunukin bawat gabi, ngunit nagtiyaga ako. At sa wakas, sa katapusan ng ikatlong araw, unti-unti ko nang naramdaman ang pagbabago. Ang dating madalas kong makitang mga elemento ay unti-unting nawawala na sa aking paningin. Naging pamilyar na muli sa akin ang sigla ng normal na pamumuhay. Nang bumalik kami kay Aling Carmen, tuluyan na nga niyang isinara ang aking ikatlong mata. Mula noon, naging ordinaryo na ang aking buhay. Wala nang nagbabadya sa aking ligtas na pamumuhay, maliban na lamang kung anuman ang gawin ng isang normal na tao. Ngunit patuloy akong nag-iingat. Alam kong maaaring bumukas muli ang sumpang ito anumang oras, kaya't taon-taon tuwing Semana Santa nag-aalay pa rin ako ng puting manok kay Aling Carmen bilang pasasalamat at upang manatiling nakasara ang dating ikatlong paningin ko. Hanggang ngayon, nananatili sa akin ang alaala ng mapangahas na karanasang iyon, ngunit masaya na akong nakalaya at umaasa mananatiling nakasara ito sa nakaraan habang patuloy kong sinasapuso ang biyaya ng isang normal na buhay.